Gani rin nga pala ako mag-update sa inyo. Ito nga palang ganap na ito ay nung nakaraang Sunday pa. O di ba anong tagal na? 3 weeks na tayo dito sa Taiwan, mga love. Maaga nga ni pala kaming gumayak dyan kasi kami ay masimba. O di ba? Wala pa kaming ARC pero ang lakas na ng loob namin na kami ay gumala. At ari nga ni pala ang nag-aya sa amin na kami ay sumimba. Ayan si Pox, ang pinakampogi sa aming department. Uy, tama ka na bi, inagawa mong tabo ang tumbler. Haha. Meron kaming kasama dyan na halos 1 year na dito sa Taiwan, kaya siya yung magiging aming tourist guide. O, di ba? Fuck. Maganda ang sikat ng araw dyan, kaya naman, for the go. Sabi nga ni sa amin ay agahan daw namin, dapat daw ay before 8 ay nandun na kami sa simbahan. Kaya naman maaga pa lamang ay naglakad na kami papunta sa bus station. Sa 2 weeks namin din sa Taiwan ay ngayon lamang kami napaginda sa lugar na ari ay din pala ay marami ding mga pagkain na mabibilhan. Yung kasama namin ay hindi pa pala nag-aalmusal kaya naman hinintay namin din sa gilid bago kami tumawid. Alam nyo ba mga la, bawal talaga kaming lumayo or gumala muna kasi nga wala pa kaming ARC. Ang sabi kasi 1 month daw yun bago kami bigyan. Pero sabi din naman ng iba kapag daw nasita kami ng mga pulis ay ipakita daw namin yung picture ng aming passport. Pero mas mainam talaga na mag-stay ka muna sa inyong dorm or sa bahay para hindi magkaroon ng problema. Pero dahil minsan talaga ay matitigas ang ulo natin, ay hindi natin mapigilan na pasaway. Ngayon lang naman, ari pagbigyan nyo na. At ari nga ni nagpiling photographer nga ni pala yung dalawa naming kasama. Sobrang blurred din naman ang kuha. At ari na nga ni pala, pasakay na kami ng bus. 2004 nga pala yung number ng aming bus. Tapos 40 pesos ang pamasahe papunta ng Sungli. Sungli nga pala kami sisimba. Hindi ko alam kung Sungli o Sungli. Basta yun na yun. At ari nga ni, o diba, bubuti na nga lamang at ako'y nag-jacket at malamig nga ni talaga din sa bus. Ako pa naman ay lamigin talaga at ari na nga ni, habang nagabiyahe nga ni kami ay parang mapipil mo lamang na nasa Manila ka laang. Kaso nga lang, ang pagkakaiba ay walang traffic. Kakamiss na nga ni yung mga busina ng sasakyan kapag sunod-sunod pero dito nga ni sa Taiwan ay hindi mo mararamdaman yung mga traffic na ganun. At ari na nga ni, ma-amaze ka rin din sa aming bus kasi bawat station ay ayan nagasalita yan, hindi mo lang nga ni maintindihan. After nga ni ng 30 minutes namin na biyahe ay ayan nakababa na rin kami at nilakad lang namin ng kaunti. Tapos yun makikita mo na nga ni yung parang Baklaran din or Divisoria. Marami kang makikitang paninda dito sa gilid-gilid. At pakiramdam ko nga ni habang kami nagalakad ay masisira ko yung aking pangako sa sarili na magatipid muna ako ngayon habang wala pang sahod. Uy! Tama nga ni pala yung sabi nila na marami ka nga ning makikita ditong mga paninda. Kailangan ko pa naman ng unan kasi nga ni hindi ako makatulog ng maayos kapag wala akong lantayan. Ang hirap kasi kapag sanay na may katabi. Char! At ayun, sa sobrang aga nga namin na makarating dini ay ang aming nadatna na misa ay pang Chinese. So ayun, hindi kami makarelate. Lumabas nga ni muna pala kami saglit dini sa simbahan at mamaya na daw kami mabalik 10:00 para sa Pinoy na misa. At ari nga ni, nakita ko nga ni aring puting ampalaya ay abay para aring besh mo na feeling bitter kapag nagtagumpay ka. Hindi lang halata. Tari na nga ni, nasimulan na ng baryahan ng ating kwarta. Bumili na nga ni ako ng unan, hindi na nga ni makatiis. Tapos, sabi nga ng mga kasama ko, yung bike daw na yun, kung sa Pilipinas, ay hindi pa atapon. Tapos pumasok nga ni kami din sa store na ere at bumili kami ng kung ano-anong anik-anik. Marami pa nga ni kaming kailangan na bilihin para sa bahay. Hindi nga lang mabili lahat-lahat at wala pa nga ni kaming kwarta. At ari na nga ni, lahat nga ni ay nasira ang pangako sa sarili at napagastos. Pagkatapos nga na aming mamili at malapit ng 10:00 ay na pag-isipan na naming bumalik sa simbahan at ayun na nga ni, malapit na mag-start ang misa ay dala-dala namin aring karami-rami naming pinamili. At maya-maya nga ni, after namin ng paghihintay, dini ay nagsimula na rin nga ni ang misa. At ayun mga love, natapos namin ang buong misa at hindi naman po siya Tagalog, English po, pati ang homily. Tapos pagkatapos nga naming makalabas ng simbahan, ay naghanap agad kami ng makakainan at anong gutom na mag-12 na wari iyan. O diba, gamit na gamit ang rest day, walang pahinga. At ayun na nga ni, nagawa pang kumaway kahit gutom na ang mga besi ko. Halos inabot na nga ni kami ng 3:00 ng hapon bago pa makauwi sa bahay. Pagdating ko nga ni sa bahay ay ayan, naglinis na din ako ng aming dorm kasi solo ako din at sila ay mayroong mga pasok. Anong sisipag nga ni ng mga kasama ko, sila ay mayaman na wari, ako'y mahirap pa din, char. Ako pala ay nagalinis sa taas, ari palang iba kong mga kasama,
kanina sa pagsimba ay nagaluto na din sa baba ng aming akainin ngayong dinner. Sipan nga namin magluto ngayon kasi nga ni ay birthday niyang nakablo na yaan. Happy birthday naman. Ako nga ni isipagsibagan kunwari dyan ay para naman may ambag na kaunti. Epic pa yung 31. At ayun na nga after nga na ma-prepare lahat, ay ayan, hinakot na namin isa-isa din sa park at din nga kami naisipang kumain ng mga panahon na yan. O diba kaarte? Happy birthday! Happy birthday, hindi nyo kinantahan. Paano? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hindi na, reveal na. Ano na yan? 31. Masaya ka ba naman? Ah. At ayun mga love, standing ovation nga pala kami din at naunahan kami doon sa table na mayroong upuan. Kaya naman ayan, dahil mga gutom na nga ni ay for the go. Salamat nga pala doon sa nagpahiram ng lutuan. At ayun lang for today's video. Bye bye! God bless! Mwah!